ayoko magsisigaw dahil sa totoo lang, for me, ang argument naman kasi hindi na sa lakas ng boses. So, hihinaan ko ang boses ito, wala rin akong boses. So, and please, bear with me if I cannot speak really in Tagalog. I'm trying to fight for the country, but shame on me because I really don't know how to speak straight Tagalog. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga audiences, ng mga vloggers, ng mga famous vloggers dito. Bakit napakahalaga na tutulan natin, kalampagin natin ang pag-appoint kay Boyeng Rimulya bilang ombudsman. Isa lang kasi ang nakikita ko. And it comes with pattern recognition. Ang pamahalaan ay walang ginawa. Walang ni isang hakbang na ginawa para sa interes ng bayan. It's always about their personal interest. To cover up for their crimes, to cover up for their plunders, to cover up for everything na mali na ginagawa nila sa bayan, pagnanakaw, paglalapastangan sa mamamayan, pagpapahirap sa mga Pilipino. Now, it's very important to speak up. Kasi kung lahat ay nababayaran at lahat ay tatahimik, anong mangyayari sa bayan? Ang pag-appoint kay Boyeng Rimulya, it has nothing to do with public interest. It has nothing to do with public service. Ang gagawin lang nila dyan ay bubuhayin ang impeachment ni Sara Duterte. Again, I just want to clarify, I've been a supporter of Duterte family not because I am a fanatic person, but because of a good track record. Give credit where the credit is due. Yun lang yun. It's nothing to do with fanaticism. Now, iuupo nila si Boyeng Rimulya para mag-proceed by hook or by crook ang impeachment kay Sara. Para wala na silang balakid para gawin kung anong gusto nilang gawin sa bansa. Threat para sa kanila ang isang vice presidente Sara Duterte dahil ang intensyon at interes ni Sara Duterte ay wala sa pansarili kundi para sa bayan. At yon ang dapat rason na dapat magkaisa tayo. Pumanig tayo, makialam tayo at alamin natin ang tunay na sitwasyon ng bansa at kilalanin natin kung sino ang mga leader na may tunay na malasakit sa bansa. Hindi yung mga ginagago lang tayo. Yung lahat ng investigasyon, lahat ng hakbang na ginagawa ng gobyerno, it has nothing to do with public interest. Kanina nandun kami sa CIDJ dahil si Park, as you all know him, Kuya Park, isa din siya sa mga lumalaban, bumuboses for anti-corruption. Pero ang ginawa nila, hinanap nila ang bahay ni Park sa Mindanao. Pinadalahan ng Sampina. Ang batas ay ginagawa upang hulihin ang mga kriminal. Hindi para iligtas ang mga hudas at hindi para i-persecute ang mga taong bumuboses sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. Hindi ako magmamakaawa na bumaba silang lahat dyan. Because I truly believe that it's just a matter of time. Senate is in chaos. Nagtuturoan sila kung sino-sino ang sinasakripisyo nila. It started with Cheese Escudero, now with Risa Ontiveros. They're fighting. They are allies but they're fighting against each other. Bakit? Napakahina na ng Senado. Napakahina at napakagulo na ng Kongreso. Dahil mahina ang leader natin sa ehekutibo. It's just a matter of time before this fucking government crumble and there will be nothing for the Filipinos. Kaya it's time for you. We're calling for the big day but I cannot pronounce the date kasi maraming sumasabotahe sa amin sa totoo lang. Supposedly it was October 5. Maraming pumapasok sa grupo namin, maraming gustong sumuporta sa grupo namin, but at the end of the day, sinasabotahe lang nila namin to make sure that we can be neutralized. Ito lang masasabi ko sa mga Pilipino na nagtataksil sa tunay na adikain na para sa mamamayan. It's not about the colors. What we're fighting for here, it's not about the colors. Yes, I support Sara Duterte, but I supported Sara Duterte. I'm supporting Sara Duterte for a good reason, for a good track record, for a pattern of good performance and nothing else. Now, panawagan ko sa mga sumasabotahe namin, we are supposedly gonna do like big days at 12. Pero ewan ko, matutuloy ba o hindi dahil maraming sumasabotahe sa amin. We were so disappointed yesterday nung malaman namin
because we were in a closed meeting. Walang dapat magkaroon sana kami ng isang big day, pero unfortunately merong nakalusot sa grupo namin. So we're gonna regroup again at sisiguraduhin namin na kahit anong pananabutahe ang gawin nyo, hindi kami titigil. Titigil lang kami kapag patayin nyo kaming lahat. So yun, pumanig sa atin ang panahon. Lumaylo ang init. Pangayusin at tukulin niya na gampanan. Ayusin ang Pilipinas. Huwag gawing watak-watak ang Pilipinas. Tandaan po natin ngayon, kahit ngayong kasalukuyan, yung Senado mismo nagkakagulo. Yung Congress, House of Representatives natin nagkakagulo. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Kaya dapat buksain ang punot dulo ng kaguluhan ito. Siya lamang ay kung tayo'y magsama-sama at magkaisa, labanan natin ang mga politikong ito sa pamamagitan ng boses ng ordinaryong Pilipinong nagkakaisa. Kaya dapat tayo'y magsama-sama. Huwag na tayo maghintay-tahimik lamang. Hindi tayo papayag na maging bulag-bulagan lamang. Basta, ang panawagan namin sa kapwa Pilipino, ating tutulan, nakapuesto sa isang maayos at kapita-pitagang lugar ang isang taong maraming kaso. Kaya nananawagan kami, ilabas ang inyong mga damdamin, ang inyong saloobin para sa bansang Pilipinas, sa kapwa ninyo Pilipino. Huwag kayong matakot, walang masama sa ating ginagawang kapapahayag ng mga damdamin. Ito ay ating karapatan, karapatan ng bawat isang mamamayang nakatira sa ating bansang Pilipinas. Mahal natin ang ating bansa, huwag kayong matakot magpahayag ng inyong saloobin. Ating tutulan ang mga taong ilalagay sa pwestong ganyan katulad ng ombudsman. Kung ang mga taong ilalagay ay may mga sariling baho, sira, paano pa tayo niyan? Sino pa ang magtatanggol sa atin yan kung hindi rin kayo gagalaw, kung hindi kayo magpapayag ng inyong mga damdamin? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang pagiging Pilipino natin? Kung ganyang nananahimik tayo, maawa tayo sa ating kanya-kanyang pamilya. Maawa po tayo. Kasama ka sa laban namin ito, kuya. Hindi ang laban namin ito ay hindi lamang laban namin. Laban ito ng mga ordinaryong Pilipino na nakakaramdam ng hirap at gutom. Laban namin ito ay laban ng mga kapulisan na iba dyan ay hindi nagbibigay ang tamang benepisyo para sa kanila. Yung ibang mga kapulisan dyan ay talaga namang galit na rin sa administrasyon, hindi lamang makapagsalita sapagkat sa tawag ng kanilang tungkulin. Kaya naintindihan po natin, kaya hayaan nyo po kaming magpahayag ng aming saloobin, ng aming magalit sa mga politikong magnanakaw. Alam nyo, yung maraming nagsasabi na itong laban natin ay walang kwenta. Pero ito sasabihin ko, itong laban na ito ay laban ito ng mga ordinaryong Pilipino na naghihirap. Hindi po ito laban na kung sino. Lahat po ay kasama natin dito sapagkat lahat tayo, wala ni isa sa atin ditong hindi ninanakawan ng mga politiko. Lahat tayo ay ninanakawan ng mga hayop na politikong ito sapagkat hindi sila karapat-dapat na tawagin your honor dahil sa kanilang ginagawang pambababoy sa kaban ng bayan. Hindi sapat ang salitang mura sa mga hayop na politikong ito. Ay dapat managot sila sa harap ng taong bayan. Dapat managot sila sa ating batas. Hindi pwede sila ang magiging batas. Hindi porket mayaman sila, nagkasala, ay tatakas na lamang ng bansa upang makatakas sa kanilang mga pagkakasala. Gamitin po ninyo ang pera ng taong bayan, maipauwi lamang ang mga magnanakaw na politiko na nagtatago ngayon sa ibang bansa.
Kung ang ibang politiko dyan ay ginagamit ng kanilang intel pan upang kami sundan, putang ina ninyo. Gamitin nyo yan para ipadampot ang mga putang inang politiko sa ibang bansa. Tandaan po natin, maubos man ang boses natin, ay yan ay isang malaking karangalan na isang ordinaryong Pilipino ay kayang manindigan para sa inang bayan. Tandaan po, kung kayo mismo hindi kayang ipaglaban ng ating bansa, sino ang lalaban para sa ating bansa? Tayong Pilipino, magkaisa na tayo, sugpuin natin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Kaya ngayon, hindi tayo papayag na iupo bilang ombudsman ang napakahudas na si Rimulya na tuta ni BBM ngayon. Kaya panawagan natin sa Korte Suprema bilang isang napakagalang-galang at the highest court of the land. Kayo mismo ay gumawa ng paraan upang harangin ang pag-upo ni Boying Rimulya sa ombudsman, sapagkat pag nangyari ito ay simula na naman ito ng pagkawatak-watak ng Pilipino. Tandaan po natin, hindi pwedeng maging tahimik lamang tayo sa nangyayari sa ating lipunan.